Hello guys! Welcome to Health Buffs. Gaya ng nakikita ninyo, cancer cells. Ang topic kasi natin ngayon ay tungkol sa cancer. So, bakit natin pag-uusapan ng sakit na cancer? Kasi itong sakit na ito, isa ito sa pinaka-kinatatakutang sakit sa buong mundo. At may cancer man tayo ngayon o wala, dapat maging interesado kayo. Kasi unang-una, ang nagkakaroon ng cancer, yung mga walang cancer. Kaya in case wala kayong cancer ngayon at healthy kayo ngayon, dapat magka-interest kayo na pag-usapan natin yung topic nito. Dahil ang mga walang cancer, sila yung candidate na magkaroon ng cancer. Ikalawa, bibigyan ko kayo ng ilang statistics para makita ninyo kung bakit dapat nating katakutan ang sakit na cancer. Halimbawa, ang COVID-19, mula noong 2019 hanggang ngayon, kasalukuyan, January 26, 2022. Alam ba ninyo na merong mahigit 5 milyon ang namamatay dahilan sa COVID? Kaya natatakot tayo sa COVID. Pero, alam ba ninyo na sa sakit na cancer, noong taong 2020 lamang, yung buong isang taon, halos 10 milyon o 10 milyon ang namatay dahil sa sakit na cancer. So halos doble ng namatay sa COVID kung ikukumpara doon sa mga namatay sa cancer. Pero yung sa cancer, 1 taon lang. Yung COVID, mula nung nagsimula ito. So dapat ba natin katakutan ng cancer? Yes. So, para magkaroon kayo ng mga informasyon na maaaring makatulong upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng cancer at in case na mayroon tayong kakilala na mayroong cancer, mapapanood ninyo ang isang video presentation, isa itong excerpt mula sa aking live webinar noong nakaraang taon. Doon ay i-discuss ko kung papaano ang isang normal cell o healthy cell ay nagiging cancer cell. I-discuss ko din doon sa video na yon na mapapanood nyo mamaya kung paano nakakalusot yung mga cancer cell sa ating immune system. At pangatlo, di ba lahat ng tao ay mayroong cancer cell? Actually, araw-araw nagpo-produce yung ating katawan ng more than 10,000 cancer cells. Pero bakit yung ibang tao mayroong cancer? Bakit yung ibang tao hindi nagkakaroon ng cancer? So, in-explain din natin sa video na yan kung bakit. Ikaapat, pinakita ko dyan ang need na merong glucose, merong asukal sa ating katawan para tayo maging healthy. Kasi sabi ng iba, pag may cancer, dapat huwag pakainin ng asukal. Actually, somehow tama naman yon, pero kailangan natin ng glucose para maging healthy tayo. So, na-discuss din natin yan. So, bird's eye view, mapapanood din nyo sa video na yan kung paano nagkakaroon ng cancer. And then sa dulo, ipapakita natin ano ba yung mga produkto na maaaring makatulong upang malabanan ng cancer. Dahil sa loob ng 27 years na i-discuss ko ang topic na ito, alam ba ninyo na ang daming gumagaling stage 4, stage 3 cancer patients na natulungan ng iba't ibang mga produkto upang gumaling sila at ngayon wala silang sakit. I'm not saying na kung iti-take ninyo yung mga product na i-recommenda natin sa dulo ng video na ito 100% gagaling ang cancer. No, far from that. What I mean is, mayroong hope para sa mga cancer patient. Ang proof natin, yung mga gumaling na nagkaroon na ng cancer. Okay, hindi sila nagpa-opera, hindi sila nag-chemotherapy, pero gumaling sila. So, alternative method. Lahat ng mapapanood ninyo dito, hindi ito substitute para sa professional advice ng mga health practitioner. Masasabi ko na lahat ng ito ay mga theory lamang for educational purposes, pero
pwede ninyo i-consider. Kasi may mga gumagaling. So, bakit hindi ita-try, di ba? So, para hindi na kayo mainip, papapanood na ninyo ang video na excerpt mula doon sa live webinar na ginawa ko last year. Pero, bago natin isunod yung video na yan, kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa ating channel, subscribe na kayo ngayon. Pag hindi pa rin pinipress yung notification bell, i-press na ninyo ngayon para kapag meron tayong mga bagong video about health, unang-una kayong makaka-receive ng notification. So, thank you sa pag-stay hanggang sa puntong ito. Pero sana, tapusin ninyo hanggang dulo dahil I can assure you na marami kayong makukuhang mga bagong informasyon na makakatulong sa inyo at pwede ninyong i-share sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga mahal sa buhay. So, ano pa hinihintay natin? Eto na, panoorin na ninyo ang video. Para po mas magkaroon tayo ng malawak na pananaw tungkol sa cancer, tingnan natin, mabilisan, pinaka-simplified na po ito na pwede kong magawa. Tingnan po natin kung paano nagkakaroon ng cancer. Titingnan natin ang pinanggalingan niya. I-rewind natin. Ito si cancer cell. Saan ba nagsimula si cancer cell? Dati po siyang tumor cell. Itong si tumor cell, dati siyang damaged cell. Pero si damaged cell, dati siyang normal cell. So, ni-rewind ko lang. Kung dati siyang normal cell at naging cancer cell siya, how come? Paano nangyari yon? Normal siya. Bakit siya naging cancer cell? Kasi ganito po yan eh. Kung normal cell ka, ang cell kasi hindi nanganganak, nag-i-split yan. Pag nag-split yan, normal cell ka, mag-i-split into 2 normal cells. Yung 2 normal cells magiging 4 normal cells, and so on and so forth. So, ibig sabihin, hindi dapat maging damaged cell yan, hindi dapat maging tumor cell, hindi dapat maging cancer cell. Pero, bakit si cancer cell, dati siyang normal cell? Marami na akong nakausap ng mga oncologist, medical practitioner. Pag tinatanong ko sila kung anong pinanggalingan ng cancer, halos pare-pareho ang sagot. Ang sagot nila ay damaged cell. So, doon nagsisimula yung approach nila. Kaya yung isang oncologist na nakausap ko, sabi nga niya, kapag daw stage 4 na yung cancer at pumupunta pa sa kanila yung pasyente, ang magagawa na lang nila maawa. Dahil wala na silang alam na solusyon, pero lumalapit pa rin yung mga pasyente. So, parang nakakatakot naman, ano? Yung oncologist na po yung nagsabi na pag stage 4 na, wala na silang alam talagang remedyo. Talagang ipapasa na po sa Diyos kung gagaling pa o hindi yung pasyente. Okay. Yung tanong na ibinigay ko, paano ang isang normal cell ay magiging cancer cell? Ano ang dahilan? Kung naalala po ninyo, yung mga nakapakinig ng mga previous lectures ko, dinivide ko sa dalawa yung pinanggagalingan ng sakit. Mahigit 10,000 po yung sakit, dinivide ko sa dalawa. Yung isa po, yung mga pathogen, at yung isa, yung ang pinanggagalingan nila pre-radicals. Ang tanong, ang cancer, ano po ba ang pinanggagalingan niya? Germs po ba o pre-radicals? Bakit ang normal cell nagiging cancer cell? Sino ang culprit doon? Yun po yung lilinawin natin ngayon sa discussion na ito. Mahalaga ang pag-uusapan na yan kasi once na nalaman natin kung sino ang reason bakit itong si normal cell nagiging cancer cell, madali nating makikita kung paano yung magiging approach natin kung paano susolusyonan ang cancer, kung pwede itong gumaling. Alamin natin. What causes cancer? Pre-radical or germs? Para pag-uusapan po yan, laging dalawa. Magsisimula tayo dun sa una, systemic level. When we say systemic,
Halimbawa, digestive system, yung mga organs, pag-usapan natin. Cellular level, ito naman yung bumubuo ng ating mga tissue at organ. So, magsisimula tayo sa pag-uusap kung paano nagkakaroon ng cancer, systemic level muna, macro. Okay, malakihan muna. Sa systemic level, gagawin ko lang siyang mabilis. Parang summary lang siya. Magpo-focus tayo more on cellular level. Dito sa systemic level, ang mga iba't ibang klase ng cancer, halos pare-pareho yung sequence of events. Maliban lang sa skin cancer. At saka meron pang ilang klase ng cancer na hindi naman karaniwan. Yung iba hindi dumadaan dito. Pero usually, ang bawat cancer dumadaan sa series of events na ito. Ang number one dito sa mga steps na ito, ang mga microbes, parasites, yung mga pathogen, bacteria, papasok yan sa organ. Pwede sigurong sa colon, pwedeng sa liver. Tapos, titira sila doon sa organ na yon. Mag-i-squatter po sila doon. Hindi sila magbabayad ng upa. Mga-squatter sila doon. Ikalawa, itong mga nag-colonize, nakagawa na ng colony doon sa organs, yung microbes at saka parasite na yan, kapag ngayon mayroong pagkain para sa ating cell o para sa organ na yon, sa specific na organ na yon, ini-intercept nila yan. Dinideprive nila yung ating organ, yung specific na organ na yon para hindi makakain. Ano ngayon ang mangyayari? Magugutom ngayon yung ating cell doon, magugutom yung organ na yon. Kung ano yung organ na inagawan ng pagkain, manghihina yon, yun yung number 3. One or more organs weaken. And then, the immune system weakens. At ngayon, dahil humina ang immune system, hindi na nito mapapatay yung mga cancer cells. And worse, di ba, kanina binanggit natin, nagpapatrolya yan 24/7, mayroong surveillance system, nalalaman niya kung sino yung mga kalaban. Bakit may mga nagkaka-cancer? Ito yung reason. Humina yung immune system. Nung humina yung immune system, hindi na niya mapapatay yung cancer cell. So yung cancer cell ngayon, they grew out of control. Okay, kaya dumami ngayon. Simplified explanation po yan. Mabilisan, ganyan natin yan ipapaliwanag. Kung mapapansin ninyo dito sa systemic level, hindi naman necessarily na yung immune system ang pagbabahayan ng mga microbes at parasite. Pero pwede siyang manghina. Paano nangyayari yon? Simple lang, yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan yan. Pag pinahina yung isang organ, apektado yung ibang organs kasi interrelated po yung mga yan. Technically, pag mayroong organ na humina, nagutom, na-deprived ng sustansya, ng pagkain, pati ang ating immune system nang hihina. So, dito sa systemic level, ano pong nakita nyo? Pag nagkaroon ng cancer, sinong may kasalanan? Yun bang germs o yung free radicals? Parang yung microbes, yung parasite na ito yung mga germs. So, hindi pa yan. Hindi pa tayo humihinto dyan. It seems, yan po yung mga germs ang may kasalanan. Kung bakit tayo nagkaka-cancer. Para mas malinawan natin yan, pupunta po tayo sa systemic level. Yan din ang pag-uusapan natin, pero this time, micro. Mas maliitan po yung pag-uusapan natin. Papasukan natin yung mundo ng ating cells. Nabanggit po yung microbes, nabanggit yung germs, yung pathogen na pumapasok sa organ na nagiging dahilan kung bakit nagkaka-cancer tayo. Ito po siya, pinapakilala ko. Ang nangunguna po dito, pangunahin ay si H. pylori o si Helicobacter pylori. Itong si Helicobacter pylori, sa Pilipinas po, o siguro sa buong mundo, ang average na sa 50% ng mga tao, meron silang
ganitong klase ng bakterya sa loob ng kanilang tiyan. Wag natin kakalimutan ng pangalan, Helicobacter pylori. Pasisikatin po natin yan. Yung bakteryang yan, pag sumasakit ang tiyan ninyo, halimbawa, nagkaka-ulcer kayo, yan po ang may kasalanan. Si H. pylori bacter. Si Helicobacter pylori. Okay, yan ang may kasalanan. At ayon po sa mga scientists, yan daw ang may kasalanan kung bakit tayo nagkakakanser. Siya yung pumapasok sa organ. Siya yung kumukuha ng pagkain ng ating mga organs, kaya po nagugutom sila. So, paano niya nagagawa yan? Tingnan muna natin. Itong si H. pylori, ang ilang karakteristik po nito, nakakahawa po yan, pag-inflame po yan, pag-infected tayo niyan. So, siguro mapapansin niyo iba-iba yung shape niya. Totoo po yan. Ang bacteria na yan, pwedeng maliit siya, pwedeng malaki-laki, malaki ng konti. So, iba-iba po yung shape niya, iba-iba po yung sizes niya. So, nakakapag-adjust po yan sa iba't ibang situation. Tapos, kung gusto nyong malaman kung pwede ba nating alamin kung meron ba tayong ganitong klaseng bakterya sa loob ng ating katawan, ang mga test po na ginagamit yung H. pylori stool antigen, breath test or biopsy. Pag biopsy, alam na natin ang ibig sabihin nun. Pinagdududahan na baka meron tayong cancer. Unfortunately, ang test po ng Helicobacter pylori, malalaman mo lang yan pag sa antigen test. Ibig sabihin, pag lumalaban na yung immune system natin. Usually, ganon. So, hindi natin agad-agad malalaman kung meron tayo niyan. Minsan, nakakagawa na sila ng pinsala sa loob. Ngayon, paano ba ang nangyayari? Paano ba ang ginagawa nitong bakterya na to? Paano ba siya nangaagaw ng pagkain? Ano ba yung pagkain na inaagaw niya? Bakit pag inagaw yung pagkain na yun, nagkukos ng cancer? Mahalaga, malaman muna natin. Ito ba ang ating cell? Paano ba ito nagiging healthy? Pag nalaman natin kung paano nagiging healthy yung ating cell, malalaman natin kung paano yan pwedeng ma-damage. So, tingnan natin. Ito yung kasunod. Minsan, pag nagpapa-test tayo ng dugo natin, lalo yung FBS, minsan malalaman natin may mga blood glucose sa ating dugo. Normal po yan na merong glucose sa ating dugo. Ano ba ang role ng glucose sa ating katawan? Ang isa pong role nito, mula sa bloodstream, mula sa ating dugo, pupunta po yan sa loob ng ating cell. Pagpunta po ng glucose sa ating cell, makikita nyo dito sa screen, it will be converted into pyruvate. Para ma-convert po ang glucose into pyruvate, it is a 10-step process. Sunod-sunod po yan, 1 to 10. Hindi ko i-discuss po yan. Sasakit po ang ulo natin dyan. Sufficient to say na itong si glucose, it will be converted into pyruvate. Pag pyruvate na po yan at napunta na sa mitochondria, and alam naman natin ang mitochondria, ito yung powerhouse of the cell. By the way, additional info, sa isang cell, tingin po ninyo ilan ang mitochondria. Hindi po isa lang ang mitochondria sa isang cell. Libo po ang pinag-usapan natin, 1,000. So sa isang cell, pwedeng merong 1,000 na mitochondria, more or less. Okay? Itong si pyruvate ngayon, pagpunta niya ngayon sa mitochondria, dito po, it will be, because of 2 cycles, it will be producing these so-called ATP molecules. So si pyruvate pupunta ng mitochondria, magpo-produce siya ngayon ng ATP molecules. Ano ba itong ATP molecules na ito? Ito po yung tinatawag na adenosine triphosphate. Ito po yung molecule na kailangan ng bawat cell para po energetic sila, para maging healthy sila, at para tayo po maging malakas tayo. Dapat po ang ating cells meron silang ATP molecules. Huwag nating kalimutan po yan para maging healthy tayo.
Bawat cells po yan ha, walang exception. Paano nangyayari na itong si cell nadadamage? Ito po. Yung glucose na dapat sana makukonvert into pyruvate, inaagaw nitong bacteria na si H. pylori. Ini-intercept niya. Pag in-intercept niya yan, madideprive ngayon si cell ng glucose. Hindi magkakaroon ng pyruvate. So, mawawalan ng energy si cell. Pag nawalan ng energy si cell, ang organ kung saan nandun si cell, manghihina yon. So, susceptible na siya ngayon sa sakit. Okay. Merong question, ibabalik ko. How does a normal cell become cancerous? Okay, this time, let me tell you a secret or two. Ito po, hindi madalas dinidiscuss. It is possible na yung iba, first time po ninyong maririnig ito. Alam ba ninyo na itong bacteria na to, si H. pylori, hindi naman yan basta-basta nakakapasok ng cell yan. Nakakapag-stay nga yan sa digestive tract natin nang hindi yan nakakapaminsala. Kasi hindi niya basta-basta mapapasok yung ating cell. Same with other bacteria. Yung mga bacteria po, pumoporma lang yan, pumuposisyon. Gusto nilang pumasok sa katawan, hirap pong pumasok yan. Hanggat walang outlet, walang sugat, o kaya sa bibig natin, papasok yan sa ilong, yung diniscuss ko nung nakaraan. Itong si H. pylori, paano ito nakakapasok sa ating cells? Ito po siya. Pag tayo, mahilig tayo sa mga acidic na pagkain. Halimbawa, soft drinks. Kasi ang soft drinks, merong carbonic acid yan, phosphoric, merong caramel, coloring, mga acidic po lahat yan. At saka yung dairy products, milk, basta yung mga acidic na pagkain. Pag kumakain po lagi tayo niya, idadagdag ko po pala, primarily meat. Pag lagi tayong kumakain ng meat, acidic po kasi ang meat. Okay? Lalo po yung karne ng baboy. Kapag yan ang lagi nating kinakain, ito po yung mangyayari. Papasok yan sa loob ng ating katawan. Dahil acidic yan, itong si H. pylori, magwawala yan, magiging aggressive. Hindi niya kakayanin yung acidic environment. Dahil nagwawala yan, sa sobrang pagwawala niya, parang lumalakas siya. Nagagawa niya ngayong mabutas yung ating cell. It can drill the cell. Ngayon, pag nabutas yung ating cell ngayon, pwede na siya ngayong makapasok. Yun na yung delikado. Okay, maliban doon, paano pa nakakapasok si H. pylori? Kung mahilig kayong manigarilyo o lagi tayong kumakain ng mga pagkain na may mga toxic chemicals, specifically asbestos at saka yung chemical sa sigarilyo, ang mga chemical na yan, pwede nilang mahiwa yung ating cell membrane. Pwedeng magalusan, pwedeng masugatan yung ating cell membrane pag pumasok yan sa katawan. Yun yung pagkakataon nitong si H. pylori para ma-penetrate yung ating cell. Ngayon, kapag naka-penetrate na yan sa ating cell, doon, mas marami ngayong glucose yung may intercept niya. Kanina nasa labas siya ng cell. Nag-i-intercept siya ng mga glucose. Pagpasok niya ng cell ngayon, mas maraming glucose yung kanyang may intercept. Ito ngayon ang masakit. Itong bacteria na to, naglalabas ito ng mycotoxin. Itong mycotoxin na to, detrimental ito sa health ng ating cell. So ito nga yung ating mitochondria ngayon, imbis na nagsiswimming siya sa pyruvate, yung swimming na lang, kinoin ko lang po, imbis na nagsiswimming siya sa pyruvate para maging energetic siya, nagsiswimming siya ngayon sa isang dagat ng mycotoxin. Na-imagine po ninyo, dahil itong bacteria, kinukuha niya yung glucose, nagkakaroon ng maraming mycotoxin ngayon sa ating cell. So, nagsuswimming ngayon yan sa mycotoxin. So, lalo siyang manghihina. Imbis na energy, nanghihina siya, nagkakasakit yung ating cell. Ito pa ang matindi.
Itong si H. pylori na to, kaya niyang i-penetrate yung pinaka-nucleus ng ating cell. Pagdating niya doon, nag-uusap yan, nagkakaroon ng interaction. Itong DNA nitong si H. pylori, yung DNA ng ating cell, nagkaroon ng interaction yan. Ang resulta niyan, na-alter ngayon yung structure nitong DNA ng ating cell. Healthy cell siya, na-alter yung structure. Ito na po, pag na-alter na yung structure ng ating DNA sa cell, ito na yung umpisa na yung dating normal cell, mapukonvert siya into cancer cell. Nagkakaroon na ngayon ng mutation. Mag-iiba na siya. So from normal cell, magiging cancer cell po siya. Okay? Sinong may kasalanan? Si H. pylori. Kaya lang naman nagwala yan dahil acidic yung diet natin. Kaya siya nagwala. Tapos kumakain tayo ng mga may toxic chemical, naninigarilyo tayo. Kaya nasusugat yung cell membrane, kaya nakakapasok yan. So yan po, ilan sa mga isa sa alang-alang natin. Okay? So ngayon, nakita na natin, ganyan pala pwedeng mag-transform o ma-convert itong normal cell into cancer cell. Itong susunod, tingnan natin. Siguro kanina nung sinabi ko na araw-araw mayroong 10,000 cancer cells na napoproduce ang ating katawan, pero bakit hindi naman tayo nagkaka-cancer? Pumapasok sa isip natin, malakas ang ating immune system. Ngayon, maliban sa humihina yung ating immune system, yung ibang mga nagkaka-cancer, mayroon pang ibang reason kung bakit, maliban doon sa humihina yung immune system. Ito po, siguro ngayon ko lang i-discuss. Itong si H. pylori, maliban sa naglalabas yan ng mycotoxin doon sa loob ng cell, meron pang ibang ginagawa ito. Itong ginagawa niyang ito, nakakabwisit eh. Ito kasi si cancer cell, dapat yan makikita nitong ating immune system para kainin ng macrophages, para tusukin ng NK cell, pasabugin niya. Kaso hindi nila nakikita, hindi nakikita ng ating immune system yan si cancer cell. Ang dahilan niyan, itong si H. pylori, naglalabas po siya ng enzyme. Itong inilalabas niyang enzyme, ang ginagawa nito, kino-coat niya, binabalutan niya itong mga cancer cell. Pag nabalutan niya, nakakapagtago yan, hindi na nakikilala ng ating immune system, kaya po nakaka-penetrate yan sa loob ng ating katawan. Bakit nangyayari yon? Bakit nagagawa ni H. pylori na i-coat yung mga cancer cell para hindi makilala ng immune system? Kasi ganito po ang reason. Dapat sana, kahit na ma-coat yan, mabalutan yan, ma-unmask po yan ng ating katawan. Kasi meron pong God-given process na ibinigay ng Diyos sa atin para yung cancer cell, ma-unmask po yan. Ang ginagamit po ng katawan natin para ma-uncover yung coat na nakalagay sa cancer cell, ito yung tinatawag na pancreatic enzyme. Yung pancreatic enzyme po na yan, tatanggalan niya ng balot si cancer cell para makilala ng immune system. So tatanong nyo, bakit hindi ginagawa ni pancreas na maglabas ng pancreatic enzyme para matanggal yung coat ni cancer cell? Simple lang po. Ito, very basic example. Sino po sa inyo ang mahilig kumain ng karne? Beef, kahit ang chicken, pork, sino po dito ang mahilig kumain ng karne? Siyempre, niluluto natin yan. Pag sinubo natin yan sa bibig natin, ilang beses nating ninunguya bago natin lunukin? Ninunguya ba natin ng 5 beses? 10 beses? Yung iba, nagmamadali eh. Baka naghahabol ng oras, baka 5 beses lang ngunguyain yan, lulunukin na yan. Pag nilunok nyo na agad yan, yung ilang nguya lang, alam ba ninyo kung sinong nahihirapang mag-digest dyan?
ang ating pancreas. Napipilitan siyang maglabas ng pancreatic enzyme para mabilis ma-digest yung kinain nating karne. Whereas, kung bago sana natin nilunok, let's say, nginuya natin ng at least 40 times, 50 times yung karne sa bibig natin, magsisikret ng enzyme na kung tawagin ay protease yung ating bibig, yung ating katawan, doon pa lang sa bibig natutunaw na po yan. Pagpasok niya sa tiyan, hindi na mahihirapan yung pancreas, hindi na siya maglalabas ng pancreatic enzyme para mapilitan siyang tunawin yon. Ngayon, kung kailan niya ngayon gagamitin yung reserve niya ng pancreatic enzyme, kapag merong cancer cell na nababalutan ng enzyme na inilagay ni H. pylori. Doon sana niya dapat gamitin yon. So ang nangyayari, sa kakakain natin ng karne, nahihirapan si pancreas, nagkukulang na siya ngayon ng pancreatic enzyme. Kaya ito si cancer cell, nakakapagtago sa immune system. So isang reason po yan kung bakit merong nagkaka-cancer. Bakit nakakalusot ang mga cancer cells at hindi nakikita ng immune system. Kahit malakas pa si immune system, pag ganyan naman ang nangyayari, nakatago si cancer cell, makakalusot si cancer cell, di ba? O idadagdag ko pa po, yung pagkain ng karne, lalo na kung hindi masyadong luto, yun yung isa sa madalas panggalingan ng bakteriyang H. pylori. Yung mga mahilig pong kumain ng karne. Okay, lalo yung hindi masyadong luto. Inihaw lang ng konti, hindi na pinakulo. Okay, lalo na kung karne ng baboy yan. Pag karne po ng baboy yan, mas marami pong bakterya yan. Kasi ang karne po ng baboy, ang baboy po kasi walang sweat glands, hindi yan pinapawisan. So yung toxin, yung mga bakterya, hindi lumalabas sa pamamagitan ng pawis. Madalas nakukulong yan sa loob ng katawan ng baboy. Kaya pag hindi natin agad niluto yan, ito na yan, yung nangyayari yung mga pinag-uusapan natin. Kaya kung gusto nyo mabilis magka-cancer, magkakain tayo ng karne ng baboy, mga karne, huwag natin masyadong nguyain, huwag natin masyadong iluto. Ayun, mabilis tayo magka-cancer. Kung ayaw natin magka-cancer, baliktarin natin yung sitwasyon. Okay, ganun lang po kasimple. Okay. Ito pa ang isang kinaiinisan ko dito sa H. pylori na to eh. Pag pumasok siya sa cell, pumasok sa isang organ, hindi siya makontento eh. Nakapagparami na siya doon, nakapanira na doon, nandun na siya, nakapag-produce na siya ng cancer cell doon, lumalabas pa siya uli. Pumapasok uli sa bloodstream. Tapos, lumalangoy-langoy siya doon, pupunta sa ibang mga organs, tapos doon na naman siya mag-i-squatter, hindi makontento sa isang lugar lang. Itong ginagawa niyang ito, dito po mabilis kumakalat ang cancer. Si Dr. Matthias Rat, kung naalala po ninyo, sa kauna-unahan kong lecture dito sa Classic, nung diniscuss ko po yung tungkol po sa heart disease, kaya isa sa reference ko po si Dr. Matthias Rat, isa siyang German scientist. Maliban po sa sakit sa puso, dito meron siyang na-discover na itong mga H. pylori pala, maliban doon sa mga binanggit natin kanina na mycotoxin, yung enzyme na nagko-cause sa cancer, meron pa itong ini-excrete na enzyme. Itong ini-excrete yung enzyme na to, ang ginagawa nito parang hinihiwa niya yung sa mga daan. Gumagawa siya ng daan sa tissue. Hindi na silang pinag-uusapan, tissue na yung kinakat niya para makapunta siya doon, para mabilis siyang makapasok. Mas mabagsik siya, mabilis kumalat. So yan po isa niyang ginagawa. Kapag ang isang cancer, kapag mabilis mag-metastasize yan, from one organ to another, ang reason po niyan, yung H. pylori, very active po yan. Yan. Okay, nakikita natin yung buong senaryo kung paano nagkakaroon ng cancer. Okay, gagawa tayo ngayon ng conclusion. Kanina, tinanong ko po kung sino ang may kasalanan. Ang germs ba o yung free radical? Sa case po ng cancer,
nagkukunayb yung dalawang yan para ma-damage yung ating cell. Remember, yung H. pylori kanina, nandun lang naman yun sa digestive tract, hindi naman naninira eh. Ngayon, nagkunayb, kaya lang nakapasok yan nung yung asbestos, yung mga toxic chemical, nadadamage nila yung ating mga cell membrane, kaya sila nakakapasok. Ngayon, idagdag pa natin yung acidic food, tumutulong sa mga cancer microbes para makapasok sa ating healthy cell. Yung mga hindi masyadong lutong mga karne, ito yung nagtatransport sa mga cancer-causing microbes papasok sa ating sistema, sa ating tiyan. Ang karne, mabilis na maging dahilan para mabawasan yung reserba natin ng pancreatic enzyme at ito yung isa sa mabilis magpahina ng ating immune system. Sinikap nating ma-pinpoint kung sino yung culprit, kung ano yung pinanggagalingan ng cancer. Please remember, this is a continuing discussion kasi napakarami po ng klase ng cancer. Halimbawa, pwede kong i-discuss ng isang lecture ang skin cancer. Iba namang pag-uusap po yun. Ano ang pinanggagalingan ng skin cancer? So, ibang discussion po yan. So, when it comes to cancer, it is a continuing discussion. Yung binanggit natin dito, yung majority po ng mga cancer, ang binanggit natin na pinanggagalingan nila. Ayan. Malinaw na ngayon. Dahil pala sa Helicobacter pylori na bacteria, acidic environment, at saka toxic chemicals, lahat ng yan nagtutulong-tulong upang magkaroon ng cancer cell. Tapos, yung palaging pagkain ng karne, tsaka yung paraan ng pagmuya natin, malaking factor pala yun. Kaya nadideplete yung ating pancreatic enzyme reserve na mahalaga upang ma-unmask yung kinocoat ng H. pylori bacteria na cancer cell. So, mahalaga pala yung paraan ng pagmuya natin, makakatulong yon para sa gayon, makilala ng ating immune system yung cancer cell. Hindi ito may tatago ng H. pylori bacteria. Ngayon, hindi ako usually nagbibigay ng mga recommendation sa aking mga video tungkol sa mga iniinom na produkto. Kaya lang, ang dami kasing nagtatanong. At parang maso-short change naman kayo kung hindi ako magbibigay ng ilang recommendation na pwedeng makatulong kung halimbawa gusto nating makaiwas sa cancer or in case magkakilala tayo na may cancer, ano ba yung maaari nating idagdag sa mga iniinom nila na mga masustansyong pagkain para sa gayon malabanan ng sakit na cancer. So, at this point, gusto kong banggitin ang ilang nakatulong sa ilang mga kakilala natin na nagkaroon ng cancer at ngayon ay gumaling na. So, ito ang susunod na video. Maiksi lang ito at sana tapusin natin hanggang dulo. Makikita ninyo ano yung mga pwedeng i-take na mga produkto. Okay? Heto na. Panoorin na natin ang next video.
42 years old, nakatira po dito sa Cebu City. Nasa-start po ako dito sa Classic Herbs noong 2011 nung na-diagnose po ako ng cervical cancer. Po si Jane David, na-diagnose po ako ng lung cancer stage 4 noong August 2000. Avelina Kalimpong Torres from Cagayan de Oro City. In 2005, or 11 years ago, I was diagnosed with papillary carcinoma. It was a cancer in my thyroid. May idea kayo kung anong product yan? Bago natin pag-usapan yung product, pag-usapan muna natin yung itong mga sangkap na ito, itong mga herbs. Tatlo lang yung nailagay ko dito pero hindi lang tatlo to. Ang thyme, ayon po sa National Library of Medicine, sa National Center for Biotechnology Information, excuse me, ito po ay mahusay laban po sa H. pylori. Meron itong significant benefit to inhibit the effect of H. pylori. It can reduce both its growth and potent urease activity. Ito po yung inilalabas na yung toxin ng isa sa inilalabas na toxin ng H. pylori. Yan po ang nagsabi po diyan. Nakita ko yan sa National Library of Medicine. Yung herb na thyme. Okay? Number 2, wormwood. Wormwood. Okay. Ang scientific name po nito ay Artemisia annua, which according to the American Society of Microbiology, this particular herb demonstrated remarkably strong activity against Helicobacter pylori. That is wormwood. At ito pa, yung dahon po ng olibo, yung olive leaf, ayon naman sa International Journal of Current Research, this olive leaf may have a role in regulating the composition of the gastric flora by selectively reducing levels of H. pylori. Kaya niyang pababain yung level ng H. pylori. Hindi lang po yan. Pati yung black walnut, pati po yung pumpkin seed, yung mga yan po, ang gandang panlaban sa H. pylori, yung nagkukos ng cancer. So, saan natin makikita yan? Anong produkto natin? Ewan ko kung umiinom kayo nito. Ito po yung C-Cleanse. Ganyan po kahalaga ang C-Cleanse. Kung meron po mga cancer patient po dyan, bago natin isipin na palakasin yung immune system, inom po kayo nito, yung mga kakilala natin. Painumin po ninyo ng C-Cleanse para po matanggal muna yung nambubwisit dun sa loob ng ating mga cell. So, painumin natin sila ng C-Cleanse. Ngayon, kumusta tayo? Okay, ulitin ko. Tayo po, araw-araw, nagpo-produce tayo ng 10,000 cancer cells. Paano pag nandiyan si Helicobacter bacteria sa ating digestive tract? Aba, delikado tayo. Baka may makalusot sa mga yan. Baka isang araw, tayo ang sasabihan ng doktor, you only have 6 months to live. So ano pang hinihintay ninyo? Inom po tayo ng C-Cleanse. Pag iinom kayo ng C-Cleanse, sa isang araw, isa po, i-continue ninyo. Wag kayong magpapaliban. Diretso po yan. At least, po yan, 1 month. Pwede nyo idiretso ng 2 months. Yung 2 months po na yan, babalik po sa dati yung mga bacteria natin sa katawan, yung balance nila, yung good at saka bad. Siyempre, bababa yung level ng Helicobacter bacteria. Maiwasan natin ang cancer. Yan pa lang po ha, C-Cleanse pa lang yung pinag-uusapan natin. Ngayon, kanina, naalala siguro ninyo, acidic food, yun yung reason kung bakit nagiging aggressive yung Helicobacter kaya nakakapasok sa cell. So pag sinabi nating acidic food, ano ang panlaban para hindi maging acidic sa ating sikmura? Siyempre, papasok sa isip natin yung ocean minerals. Gumagamit po ba tayo ng ocean minerals? Kapag sa isang araw, huwag nating pabayaan na pag uminom tayo ng tubig, hindi natin pinatakan ng ocean minerals. Dahil yan ang tutulong
para matanggal yung sobrang acid sa loob ng ating gut o ng ating digestive tract. Ikatlo po, pwede na natin ngayong simulan na palakasin ang ating immune system. Kanina kasi, nung hindi pa natin tinatanggal yung bacteria, yung nagpapahina sa cell, yung maagaw ng pagkain niya, di ba nagkasakit nga si cell, kaya nagkaroon ng cancer cell. Paano mo palalakasin ng cell kung mahina siya? Halimbawa, tayo na lang, pag may sakit tayo, pag pinakakain tayo, wala tayong gana. Di ba? Ngayon, ang approach natin, may sakit tayo, nanghihina yung ating cell. Gusto mo pakainin mo yung cell ng sustansya. Paano kakain ng cell kung nanghihina siya? Wala pong gana yan. Dapat tanggalin mo muna yung nagko-cause ng panghihina niya. Bakit siya nanghihina? So, dito po sa case na to ng cancer, ang mabisa pong pantanggal ay C-cleanse at saka po yung ocean minerals natin. So, once na natanggal na si H. pylori at saka po yung acidic environment, ito nga yung ating cell, very conducive na ngayon yung environment niya para kumain siya ngayon ng masustansyang mga pagkain. Wow, makakakain na uli siya ng glucose. Tapos po, pakainin natin ang pampalakas ng immune system. Ano yung mga pampalakas ng immune system sa classic? Okay, pag sinabing pampalakas ng immune system, ano ang number 1 na immune booster sa classic? Siyempre, yung ating Agaricus forte immunodrink, mga beta-glucan yan. Hindi ko na masyadong i-discuss yan. Alam na ninyo yan. Ang dami na nating mga video, sina Doc Tess, sina Ma'am MJ, dinidiscuss yung mga yan. Sina Doc MJ, dinidiscuss nila yan. So, pwede rin natin i-discuss sa ibang pagkakataon. Hindi ngayon, sobra na tayo sa oras. Kasi, pagkaraan ko pong magsalita, ipapakilala po sa inyo ang isa o dalawang produkto natin na bago na pwedeng makatulong din na panlaban sa cancer at pampalakas din ng ating immune system. Kasi may introduce po na bagong produkto sa atin pagkatapos kong magsalita. Kaya hindi ko rin masyadong patatagalin yan. So kung gusto po natin ng additional na info kung ano pa yung mga pwedeng magpalakas ng immune system, kasi nga si cell natin pwede nang kumain at magpalakas ngayon, pwede niyong balikan yung aking video, yung tungkol sa immune system, yung immune system, how does it work, pwede niyong balikan yon. Ayan guys, nakita natin, pwede naman palang labanan ng cancer. Although hindi natin nasabi na 100% pwedeng gumaling ang isang cancer patient, the hope is there na pwedeng gumaling ang isang may cancer dahil may mga gumaling na previously. Ngayon, ito pong lahat ng information na binanggit natin dito, meron lang tayong disclaimer, hindi po substitute ang mga ito sa advice ng isang health professional. So, lahat ng ito ay for educational purposes only. So, yung iba naman na gustong mag-try, wala naman problema. Kayo din naman na magdidesisyon sa bagay na yan. In case na gusto ninyo ng additional information regarding dun sa topic natin diniscuss at gusto niyo magkaroon ng karagdagan pang kaalaman tungkol sa susunod nating mga topic at saka yung mga produkto na gusto nating i-recommenda, makikita po ninyo sa screen yung cellphone number na maaari ninyong i-message. Just send us a message dito sa number nito, 0938-947-7785. Ulitin ko po, 0938-947-7785. Okay, feel free to send us a message anytime. Again, thank you very much for watching. Sana nagustuhan ninyo ang ating video ngayon. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa ating channel, sana i-press na ninyo yung subscribe button at i-ring din ninyo yung notification bell para sa susunod nating video. And by the way, marami pa tayong mga topic na itatackle
dito sa Health Buff channel, tulad ng tungkol sa mga free radicals, antioxidant, at kung paano tayo magkakaroon ng isang healthy immune system. Ganun din, itatakil din natin sa iba pang mga video kung paano nagkakaroon ng iba't ibang mga sakit tulad ng diabetes, arthritis, and the likes. Okay? So, para kung meron kayong gustong request na i-discuss natin sa mga susunod pa nating video, pwede ninyong ilagay sa comment section below. Okay, just type your message sa comment section below at huwag na rin ninyong kalimutang i-like at i-follow yung ating channel. Okay? So, again, thank you very much for watching. See you on the next video.